Kaya yung time na pagpupursige ko talaga na mabuo kami, hindi lang naman ako eh. Talagang alam ko yung mother ko, nung maliliit pa kami, ganun talaga yung pangarap niya, palagi niyang sinasabi sa amin. Yun na nga, kahit nga may sakit siya, pag nung kagustuhan lang niya makita yung iba niyang mga anak, ang sabi ko na lang sa mother ko na kaysa sa umuwi na lang ako, pamasaya ko na lang siya sa Dubai. Yun yung last trip niya kasi ang idea nga namin, yung sister ko, si Ate Minda, with her daughters, may plans lang mag-tour sa Israel. Sabi ko sa kanya, kung pwede, mag-stop over na lang sa Dubai kasi yung two brothers ko nandun. So, ang idea ko, dalhin ko ulit yung mother ko sa Dubai, sa UAE. Unfortunately, yun yung padalawang ano niya eh, yun ang padalawang hindi nag-materialize dahil sa halip na isasama ni Ate Minda back to Canada para mga makita yung kapatid kong si Ate Tess. Umuwi na lang siya sa Pilipinas, tapos pag uwi niya, nakumatos ulit siya. Sabi ko nga sa kanya, sa sarili ko na, ba't ganito? Kahit na yung mother ko, 3 times siya nag-travel ng nag-iisa, kahit naka-wheelchair pa, para lang makita yung mga anak niya. So talagang, yung mother ko talaga ang pursigidong na makita niya yung mga anak niya. Palagi yun ang hinihiling niya tuwing siya sa hospital. Kaya nga nung last na nakumato siya, tapos na-revive ulit yung ano niya, after a week, nagkamalay ulit siya. Parang nagkaroon ako ng trauma na kausapin ko siya eh. Minsan nga hindi ko na siya natawagan. No? Kasi nandun yung takot ko na yung bang pag nawala yung mother ko, paano na kaming magkakapatid. Hindi na mabubuo talaga kung na magkita-kita kami. So, parang ako nagka-trauma, nakausapin ko yung mother ko every time na may sakit siya. Dinadasal ko na lang sa Diyos na sana gumaling siya para matupad naman yung hinihiling niya. No? Kaya nga, nung mangyari yun, naisipan ko tuloy na sumulat sa Nagmamahal Ka Pamilya. Pero ang hirap palang gawin. Kung 18 taon kong inipon yung mga pictures ng mga kapatid ko sa isang album, alam mo yung pagpapadala ko ng sulat, paggawa ko ng sulat sa Nagmamahal Ka Pamilya, inabot din isang buwan eh. Kasi every time na ginagawa ko, 2 sentences lang, hindi ko palagi natatapos. Kasi nandun yung emotion kasi hindi ko maano yung kahit inabot ako ng halos madaling araw sa pagsusulat. Pero sabi ko sa sarili ko, I have to do it. Kasi kung yun lang maging sukli para yung hiling namin sa bawat isa sa amin magkatotoo. Ayun nga. Tapos nung nag-materialize na, palagi ko parati tinatanong, nandiyan bago nagsimula yung event eh. Yung copy ng sulat ko kay Miss Bernadette Simbrano, dinala ko talaga yun sa Pilipinas. Bago nagsimula ang event, parang gusto ko siyang basahin. Binasa ko siya sa loob